Ngayon, anong pinagkakaabalahan natin? Impeachment. Away dito, away doon. Di ba? Opo. Etong sinasabi nitong House, yung House aawayin yung Supreme Court. Meron ba namang ikaw, ha? Eto na lang kung gaano ka-weird yung stand ng House na hindi ayaw nilang sumagot sa tinatanong ng Supreme Court. Kapag ikaw ay may hearing sa kahit anong RTC, kahit MTC, meron silang tinatawag na clarificatory questions. Yung judge nagtatanong, sige nga, para maintindihan kong mabuti itong kasong ito, tatanong niya either yung nagdemanda o yung witness o yung abogado. Pwede niyang itanong yun. Pwede siya magtanong ng kahit ano. Ha? Okay. Eto, nagtatanong yung Korte Suprema ng mga tanong. Ayaw nilang sumagot. Sabi nila, hindi. That's beyond your jurisdiction. Gawin mo yun sa trial court, may magagalit sa iyo yung judge. Baka makontempt ka pa eh. O di ba? Sila mismo. Hindi ba naiisip ito? Etong mga nasa house natin, sobrang yabang eh. Di ba pag sila, quadcom, tricom, may tinatanong sila sa witness? Pag ayaw sumagot, hindi lang hinihiya, pinokontempt pa. Pinokontempt agad. What makes you think na hindi ganon ang rule? Supreme Court yan, hindi naman kung anong court lang yan, pinakamataas na hukuman, kataas-taas ang hukuman. May kaso. Ang kaso ay tungkol sa validity ng inyong impeachment. Paano malalaman ng korte ang validity ng impeachment? Siyempre, may mga certain factual issues. Di ba? Opo. Tinatanong kayo, ayaw nyo sagutin. Bago, may tinitira pa tong si pangalan nito, si Carpio, na may presumption of regularity daw. Uulitin ko, yung sinabi ko kahapon, Mr. Carpio, naging mahistrado ka naman ng Korte Suprema. Nintendo Switch 2. Joy-Con 2 controllers that attach in a snap. May presumption of regularity daw. Uulitin ko, yung sinabi ko kahapon, Mr. Carpio, naging mahistrado ka naman ng Korte Suprema. Di ba ang presumption of regularity ay disputable? Parang presumption of innocence yan sa criminal case. Yes. There is a presumption of innocence unless otherwise proven. Pagka napatunayan ng prosecution na guilty ka, tanggal na yung presumption of innocence. Ganon din po ang presumption of regularity, Mr. Carpio. Kapag napatunayang irregular, wala na yung presumption of regularity. Yun ang kinukuha ng Supreme Court. May irregularidad ba? Tignan namin kasi may question eh. At ang question na yan ay nasa Supreme Court. At duty, hindi lang po ito nagmamarites ang Korte Suprema. Nakalagay po sa saligang batas, Mr. Carpio. Duty, katungkulan ng kataas-taasang hukuman na alamin kung may grave abuse of discretion. Ayun. Bakit sasabihin yung overreach? Anong overreach doon? Ginagampanan ng Korte Suprema katungkulan niya to determine whether or not there has been grave abuse of discretion on the part of the House. Overreach. Eto, nakakatawa. Nag-statement ako kahapon. Opo, yes. Sabi ko, yung stand ng House, palagay ko nagpapayo dyan si dating Justice Carpio at saka si Laila de Lima. Sila rin, yes. Sabi ko, hindi lang arrogant, ignorant pa yung inyong opinion. Kasi, sinasabi ko yun kasi base sa konstitusyon. Eto, kengkoy. Kita mo mentalidad ng mga pro-impeachment na gusto nilang matuloy kahit illegal. Sabi nila, sino ka? Sino daw ako para sabihing ignorante ang dating justice ng Court of Appeals? Ito daw ay Bartap-Natcher, valedictorian, o summa cum laude. Laila de Lima daw ay summa cum laude, etc., etc., kung ano man. Unang-una, number one, sabihin ko sa inyo yung presidente nga hindi nakapagtapos ng kolehiyo Huwag niyong ibabandera yung
achievements. Number 2, hindi porket valedictorian ka, summa cum laude ka, tama ka na lagi. O di wag na lang tayo mag-litigate. Kung hindi na lang natin ang opinion ng lahat ng summa cum laude sa Pilipinas, ba't naghihiring pa tayo? Ayun. Oh, nasa argumento yan. Pag yan ba summa cum laude, di ba Thursday ngayon? Opo. Summa cum laude, sabihin yan ngayon. Ngayon ay Lunes. Ibig sabihin ba tama siya dahil summa cum laude siya? Mali. Oh, number 3. Hindi po laging tama kahit justice, kahit senador. Case in point. Okay. Nagdemanda po si dating Pangulong Arroyo. Sinasabi niya mali yung ginawa ni Laila De Lima na pwede siyang mag-issue ng HDO, Hold Departure Order. Ginustify ni then Secretary De Lima sa Supreme Court. Siya mismo nag-argue. Sabi niya, may karapatan ako sa ilalim ng batas, sa ilalim ng konstitusyon. Pwedeng mag-issue ng Hold Departure Order ang Secretary of Justice. Anong sabi ng Korte Suprema? Which is the ultimate arbiter of the constitutionality of laws. Mali ka, Laila De Lima. Wala kang power. Yan yung famous case of Arroyo versus Secretary of Justice. Ako yung abogado ni Arroyo dyan. Opo. Okay, di mali si De Lima. Oh, valedictorian siya. Eklabo, chuchu kayo. Wala rin. Mali. Oh, sinong kumampi kay De Lima? Si Carpio. Sumang-ayos kay De Lima. Ngunit, ang karamihan ng kanyang mga kasamahan sa Korte Suprema bumoto na mali si De Lima, mali si Carpio. Oh, ano ngayon kung Bartap na chair? Oh, ano ngayon kung valedictorian? Pag mali, pag tama, wala po. Hindi po eskwela to. Hindi po recitation ito. Hindi po bar exam ito. This is real life, ladies and gentlemen. At sang-ayon sa batas yan. Oh, sang-ayon sa batas. O, di mali sila. Oh, ano ngayong sasabihin nyo? Oh, ako, hindi ako Bartap na chair. Average student ako. Oh, talo ko sila doon sa HDO case. Yun lang. Oh, talo ko sila doon sa yung dinemanda nilang electoral sabotage sa GMA. Di ba si De Lima nagdemanda no? Di ba dismissed? Oh, di mali siya, ibig sabihin. Oh, di ba? Oh. Lahat yan sila nagdemanda. Oh, yung plunder ni GMA, di ba si Laila De Lima nagdemanda noon? O, di ba acquitted? O, di mali si Laila De Lima kasi acquitted eh. Bakit inuulit-uli? Ewan ko sa kanila. Yan ang Ewan ko kung nakakaloko. bakit porkit ganito. Hindi po porkit sila ay magaling sa eskwela, magaling na sila sa tunay na buhay. Alam po ninyo yan. Okay. Ayaw niyo lang aminin. Anyway, sa notang yan ay magbabalik ang